Okay, so good everybody, I'm back for another video. So ngayon po pag-usapan natin yung recent incident sa NAIA Terminal 3 between a senior citizen po at yung mga government employees po sa NAIA Terminal 3, okay? So brief summary lang po, ang nangyari po dito is nagkaroon po ng laglag bala allegations, tapos the way po kasi i-handle ng mga staff nung NAIA Terminal 3 na-stress po ng sobra yung senior citizen involved, okay? Para po mas magka-idea kayo, magpe-play lang ako ng konting clip. Senior kasi siya eh. Sobra na ba? Ano? That's too much po. That's too much. That's too much. Mami, Man, o baka ito. Baka ano sa ilong. sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung kapal ng inuman nyo. So hindi nga kami. So hindi nga kami. Hindi nakuha ko na po yung pangalan nyo, hindi na po kailangan takpan. So hindi nga po kami. Baka karating kayo po yan. So hindi nga po kami. Confirmation lang po. Marami kasing donation. Wala po sa nangyari, ma'am. So hindi nga po kami. Yan lang po. Yes or no? So hindi nga po kami. Yung last day ko lang ng x-ray dito, ma'am, pero hindi namin double check yung gamit ko. Empty shell, parang alam ko na, di ba ano naman yan talaga? Kala ka rin. Ay, bahala na naman yan. Karating mo na bahala. Uy, baka karating yan sinasabi. Kasi anting-anting yun yung una ninyong sinabi. Sabi naman, basyo. Ngayong chinek, ano na? Bakit ninyo kami hinayaan pumunta dito? Kung meron kayo na check from there. Andyan sa back. Ano ba na ng water pagpasok? Hindi ka na ng water agad. Nanginginig din ako. Pati ako napapati. Ma'am, passport mo. So this is clearly a matter of public interest na po kasi yung reactions halos nasa 90,000 na po, yung shares nasa 100,000 plus na po. Tapos yung videos posted nasa 20 million, 10 million views na po talaga. So ngayon i-discuss ko po sa inyo kung tama ba talaga yung ginawa ng mga government employees ng NAIA Terminal 3 considering po we have the right against unreasonable searches as guaranteed po by the Bill of Rights ng Constitution natin. Pero before po tayo mag-start, just a quick reminder lang po, kung nasa YouTube kayo, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Kung nasa Facebook, TikTok, or Instagram kayo, huwag nyo naman po kalimutan mag-follow. So sa YouTube po, konting-konti na lang po talaga, malapit na mag 100,000. So kung nag-enjoy po kayo sa video na to or any of my past videos, request ko lang po talaga sana mag-subscribe na po kayo. Okay, so ngayon tuloy na po tayo sa video natin. So para po mas maintindihan natin kung ano ba talaga yung full facts ng discussion natin, tingnan po natin yung actual post po ng senior citizen. Kasi dun po sa video, parang late na po nung na-start nila yung video. Therefore, may kulang po sa video in relation dun sa post or sa statement na ginawa niya sa post niya. So ngayon, i-share ko po sa inyo kung ano yung sa tingin ko, yung mga important na mga binanggit niya dun sa post niya mismo, okay? So isa-isahin po natin yung highlights ko. So una-una po, klaro na this happened in NAIA Terminal 3. Tapos yung naging issue po dito is that yung senior citizen po at yung mga kasama niya nagmamadali na po pumunta dun sa boarding gate nila kasi for boarding na yung flight nila, okay? So makita po natin, nagtatakbo na kami para lang makaabot kami sa flight namin. Tapos bigla daw may lumapit na babae galing sa security sa NAIA sa kanila. At yung sinabi po sa kanila is, "Ma'am, excuse me po, may nakita po kasi kaming anting-anting." Okay? So dyan pa lang, medyo may issue na tayo pero mamaya ako na po i-explain, okay? May nakita po kasi kaming anting-anting sa bagahin nyo. Tapos yun, ginunguso niya yung maleta ko. Mabilis naman nasagot ko, ano yung anting-anting? At ang sabi niya, basyo daw. So kahit ako po personally, hindi ako familiar kung ano yung basyo Tapos yan, may close open, patawa-tawa pa. Okay? Tapos akala namin nagpa-prank kasi napaka-casual ng pagkasabi niya. Tapos ang sabi ko sa kanya, wala akong alam sa basyo. Ganyan-ganyan. Anyway, move on tayo sa next highlight. Then sinabi po ulit ng security, "Ma'am, kailangan po natin i-check dun. May tinuturo siya sa malayo, kailangan nyo pong sumama sa amin." Okay? Yung sabi naman po ng senior citizen dito in response is that i-check nyo dito, hindi na kami babalik dun sa haba ng tinakbo namin at senior citizen ang nanay ko. Okay? Sabi ng anak ko, hindi pala yung senior citizen to, yung anak po nung senior nagsabi. So basically, gusto po nila nung senior at nung anak niya, dun na daw i-check. More or less, this is probably in the boarding gate na kasi yun nga, malayo na daw yung tinakbo nila. And since senior citizen yung nanay niya, medyo mahirapan sila pabalik-balik. Anyway, yung nangyari after nyan is in-instruct po sila na antayin muna yung supervisor para malaman nila kung paano yung gagawin, okay? And sabi po nila ngayon, ng senior citizen, sobrang tagal at 6 minutes na lang alis ng eroplano. Pero nevertheless, pinaantay pa
pa rin daw po sila hanggang eventually dumating ang supervisor. Tapos sabi nung unang kumausap sa akin sa supervisor niya, ma'am, dito po nila pinapacheck, tinuturo yung maleta. And ito, sabi naman yung senior citizen, ito makikita natin may good faith din sa part ng senior citizen, di ba? Ako naman, bubuksan ko na. Sabay sabi ng supervisor, hindi naman dyan sa handbag po nakita. Tapos ngayon, sumagot na naman yung isang security. Ang sagot ng isa, hindi ba dyan? Tapos tumatawa yung babae. Okay, so ito, may other issue na naman tayo. Pero anyway, sabi ng supervisor, oo. Tapos may pinakita siyang picture ng x-ray ng bag. And yung allegation is bag daw po yun ng senior citizen. And then, ang sabi ng senior citizen, or yung pagkakaalam daw ng senior citizen, wala naman laman ang bag ko ng mga susi, gaya ng nasa picture na pinapakita nila sa akin. So ngayon, sabi ng senior citizen next, nagtataka na daw siya bakit hindi consistent ang sinasabi nila at hindi QT, pero I'm assuming this is AT at hindi ang tutugma. Pinakita namin sa kanila ang laman ng bag at halos itaob na ng anak ko ang bag ko para lang mapakita na wala naman akong bit-bit na kontrabando. And then eventually, nung wala silang makita, bigla silang nagtalikudan dahil binivideohan na, dahil naka-video sila. And then sinasabi na bawal daw mag-video. So ito, explain ko rin kung bawal ba talaga sila videohan. At after daw po nun is patawa-tawa pa daw yung mga security nang sinabi ng senior citizen na isusumbong sila kay Sir Tulfo. Okay? Tapos eventually, ni hindi humingi ng paumanhin sa abala at perwisyo na binigay nila. Okay? So yan, please share po para na din sa awareness sa ating lahat. Okay, so yun po yung facts ng case natin. So medyo napagod po ako doon, napahaba po yung storytelling natin. Pero anyway, ngayon i-discuss ko po muna sa inyo kung ano ba talaga yung legal basis kung bakit nakakonduct ng searches yung mga security sa airport. Kasi diba, the general rule is dapat may search warrant. However, bakit sa mga airports po natin, considering yung airports are public properties, they are owned by government-owned and controlled corporations, meaning parte pa rin po yan ng government. Pero despite that po, nakakonduct sila ng mga searches sa bag natin without a search warrant. So explain ko po muna yan sa inyo kung bakit nila yan nagagawa. So ang tatandaan po kasi natin dyan, ang protection po natin under the Bill of Rights po natin is against unreasonable searches po. Meaning if a search is classified as reasonable, pwede po yan gawin ng government employees and or public officers po natin. Okay? At yung mga searches po kasi sa airport, that has already been decided by the Supreme Court na that is a reasonable search considering the circumstances involved po sa mga airports natin. Unang-una po kasi pag pumunta po yung mga tao sa airports para sumakay ng airplano, ang mangyayari po dyan ngayon is that mababawasan po or mawawala yung reasonable expectation of privacy ninyo. And the reason being is because you are now going to be involved in public transport via an airplane. Therefore, considering this is public transport, as considering the safety risks, pwede po mag-conduct yung mga government employees and or public officers po ng reasonable searches sa airports natin because this is a matter for protection din po ng public against yung sa mga taong may criminal intent para let's say mang-terrorize, mang-hijack or mag-commit ng any other crimes po sa mga flights nila. So again, ulitin ko po, when you go to the airport, there is now a lesser expectation of privacy and that the search conducted is considered reasonable because of the nature of the transactions or the occurrences in said institution, which is the public transportation via an airplane po. Okay, so klaro naman po, di ba, na pwede talaga mag-conduct ng search yung mga security sa NAIA Terminal 3. However, ang una pong naging problema doon is the way po yun in-approach ng mga security personnel. Kasi based dun sa statement po ng senior citizen, unang-una, sinabi is may quote-unquote anting-anting daw, tapos panguso-nguso lang. And because of the actions ng security ngayon, akala nila is nagpa-prank lang yung security. In short, hindi professional yung pag-approach ng security personnel. And diba? And dapat po kasi dito in this situation, tatandaan po ng mga NAIA security personnel is that they are government employees, they are public employees, and what they are trying to do now is to conduct a search which will affect the right against unreasonable searches ng isang tao. Dapat pag ganyan po, dapat maging seryoso at professional talaga yung approach, hindi yung patawa-tawa, panguso-nguso. Kasi pag ganyan po kasi pwede yan ma-misinterpret ng public na yung mga NAIA security personnel ay hindi seryoso dun sa ginagawa nila, okay? So ulitin ko po, since this involves the right against unreasonable searches, this is a constitutionally protected right of citizens and or individuals within the Philippines, dapat po yung magko-conduct ng searches ng mga security personnel ay talagang mag-act professional at maging seryoso para seryosohin din po sila nung kausap nila. Okay? Ngayon, ang next question naman natin dito is kung pwede ba na mag-insist yung senior citizen at yung anak niya na doon na i-conduct sa boarding gate or hindi na doon sa tinuturo or nginunguso-nguso
puso ng security personnel na lugar. At yung kailangan na po talaga dapat dito tingnan is kung ano ba yung rules of procedure ng NAIA security personnel. Kasi we have to remember, meron naman po yung general rules, diba? Let's say kung yung general rule is dun sa malayo gawin. However, if there are general rules, there are also going to be exemptions to that general rule. And dito kung titingnan po natin, since senior citizen yung involved at malilate na sila dun sa flight nila, 6 minutes daw is boarding na, baka naman merong exemption sa rule of procedure ng NAIA na pwede dun na lang nila i-conduct yung search. In other words, dapat po timbangin sana rin dito ng security personnel yung situation ng senior citizen, considering number 1, yun nga po, she is a senior citizen. Number 2, boarding na rin yung flight nila. So dapat sana mas nag-communicate at nag-coordinate ng maayos and in a professional and serious manner para hindi na sana lumaki yung problema pa. Okay? So yun po, again, ulitin ko, there are general rules. However, meron naman din po yung exemptions. So kung may exemptions, baka naman pwede sana na consider or maging considerate na lang sila considering senior citizen yung involved plus the fact na boarding na yung flight nung matanda. Tapos yung another issue pa po dito, pagdating ng supervisor, biglang yun pala, iba-iba yung tinutukoy nilang bagahe. Unang-una, maleta daw, sabi nung first na nag-approach na security. Pagdating ng supervisor, naging handbag na. So dun pa lang po, meron ng lapses and or inconsistencies between security personnel. Again, this is a serious matter na dapat walang ganyan na mga lapses, mga inconsistencies because this involves a constitutionally protected right against unreasonable searches. Therefore, pag ganyan, dapat po talaga maging stricto at professional yung mga security personnel involved. Kasi kung tatandaan po ninyo the mere fact lang sa search warrant, pag nag-apply po kayo ng search warrant, pag hindi nyo lang ma-describe with particularity kung ano yung lugar na isi-search, kung ano yung sinisearch, alam po ba ninyo yung ganong error lang na walang particularity, pwede na agad makwash yung search warrant nun, di ba? Therefore, if we apply it here, dapat talaga maging serious at professional yung security personnel when they conduct these searches. Because again, this involves constitutionally protected rights. Okay? Tapos bigla ngayon, nung wala silang nakitang mali, di ba, nag-start na mag-video yung senior citizen dito. Biglang sabi ng government employees, yung mga securities, bawal daw yung pag-video. Hindi po bawal yan na videohan nyo sila because unang-una, they are government employees, di ba? They are public employees. Pangalawa, an airport po is a public property because that is owned by the government. Therefore, since nasa public property po kayo involving public transactions or public actions, pwede nyo po gamitin yung mga constitutionally protected rights nyo, one of which is yung freedom of speech and or expression ninyo by conducting or by taking a video of the government transaction or act na ginagawa po nila. So, hindi po bawal yan, okay? Unless na lang po na yung action nyo can amount to what we call obstruction of justice, hindi po kayo pwede pigilan ng government employees from taking a video or from recording them when they perform their government functions and or actions, diba? Because that involves po our freedom of speech and or expression in relation to government actions. Okay? So, hindi po tama yung sinabi nila na bawal daw mag-video. Unless na lang na yung ginagawa nyo clearly amounts to obstruction of justice or to a violation of any other law po natin. Pero may kita naman po natin sa video dito, very reasonable naman po yung pag-conduct ng video nila. Tinitake lang po nila, nire-record nila kung sino ba itong mga security officers na kausap nila at kung ano ba yung procedure na ginawa pag-conduct dun sa search sa handbag. So in conclusion, yung professional assessment ko po is reasonable naman yung pag-take ng video dito ng senior citizen at nung anak niya. So kung makikita po natin, ang main reason po kung bakit lumaki tong problema is because of the lack of professionalism and seriousness po ng security personnel in handling this incident, di ba? Because unang-una yung pag-start pa lang nila pag-enforce dun sa search policy, panguso-nguso lang, patawa-tawa, anting-anting pa yung term na ginamit. Hindi po dapat ganun. Kung ikaw po isang public officer employee, you should assert and explain your duty clearly as a public official and or employee. So dapat pag ganito, sinabi lang sana na we have to conduct a search because there appears to be a bala inside your bag. Dapat diniretso na po niyang ganun, hindi yung panguso-nguso, hindi yung patawa-tawa. Because dun pa lang po, wala nang clarity kung ano ba talaga yung hinahanap nila. And again, bawal po yung ganun na hindi klaro kung ano ba talaga yung gusto mong gawin because this involves constitutionally protected rights against unreasonable searches and seizures po. Okay? So hopefully klaro yun guys. If you like legal educational videos or current events, follow lang po kayo sa akin sa social media. Until next time, see you all po. Bye-bye!